Hello sa inyong lahat! Sa video na to ay comment naman ni Godofredo Eder Jr. ang gagawan ko ng video. Good morning, Sister Madel. Sister, pwede ba makarenew dyan sa Spain kung dyan ako aabutan ng expiration ng passport ko? Yes po, pwedeng-pwede kayong mag-renew ng passport nyo dito sa Spain kahit hindi pa expired ang passport nyo. Kaya lang, kailangan nyong kumuha ng passport appointment bago kayo pumunta sa Philippine Embassy. Hindi kasi pwede mag-renew ng walk-in. Ipapakita ko mamaya kung saan kayo magsisend para makakuha kayo ng appointment. Ang ginagawa ng karamihan ngayon na malapit na mag-process ng papel o arraigo social or yung temporary resident dito sa Spain ay nagre-renew ng passport kahit matagal pa ang expiration ng kanilang mga passport para walang makita sa passport nila kung saan silang bansa galing. Kasi malinis na malinis ang kanilang passport. Walang makikita na tatak ng visa sa ibang bansa. Pero depende pa rin yan sa abogado na mag-aasikaso ng papers nyo. Kasi may ibang abogado na hinahanap or kailangan mo ding isubmit sa kanila ang old passport mo. At sa totoo lang, ang pagka-approve ng papers mo ay depende rin kung sino ang maghahawak ng papers mo pagdating sa delegasyon. May natatapat kasi sa mahigpit kaya nagkakaroon ng problema ang papel nila. Na kung dapat ay approve ka na pero may need ka pang ipasa dahil may nakita silang mali or kulang sa mga ipinasa mo. May case kasi na nag-renew siya ng passport bago siya mag-process ng papel, pero dahil sa pagdating niya dito sa Spain ay yung old passport pa ang gamit niya, kaya ang ibang documents na naipasa niya ay nag-appear pa rin doon yung dati niyang passport. Kaya hinanap yung old passport kasi may nakita sila na meron kang dating old passport. At sa halip na magkakaroon na siya ng resident ID, ay need niyang ipasa ang old passport niya. Need ulit kumuha ng schedule para makapag-submit ulit, parang back to zero ulit ang lahat. Ang dahilan kasi kaya nagre-renew ng passport ang mga kababayan natin na malapit na mag-process ng papel, ay para hindi na sila kumuha ng police clearance kung saan bansa may tatak ng visa ang passport nila. Mahirap kasi pag natapat yung papel mo sa mahigpit na tao na mag-aasikaso ng papel mo, siguradong hahanapan ka ng police clearance. Paano nga naman kung wala kang kakilala sa bansa kung saan ka galing? Halimbawa, nag-work ka sa Poland o kung saang bansa man. Sino ang papakiusapan mo doon na kuhanan ka ng police clearance? Mabuti kung may kaibigan o kakilala ka doon na pwede mong pakiusapan. Then, mas malaking gastos din yun. Magbabayad ka para sa police clearance, pamasahe ng tao na pakikiusapan mo. At syempre, kailangan mo magbigay ng konti kahit man lang pangkain niya. At mahal ang pag-send ng documents kahit isang page lang yan. Lalo na kung ipapa-express mo pa. Kaya ang pinipili na lang ng karamihan dito sa atin ay mag-renew ng passport. I think mas magandang idea yung pagdating mo pa lang dito ay mag-renew ka na kaagad ng passport mo para yung mga documents na gagamitin mo in 2 years ay lahat ng gamit mo ay yung new passport mo para ma-sure na walang maging problema. At pag in case na kukuha ka ng lawyer or agent na tutulong sa'yo para sa pag-asikaso ng papel mo, ang kunin mo yung hindi kukunin ang old passport mo. Kasi alam naman niya ng lawyer or agent kung kailangan mo pang ipasa yung old passport mo. Sa katatandaan nyo, ipag-aasikaso na kayo ng papel nyo, magtanong-tanong kayo sa mga kakilala or kaibigan nyo kung sino yung kilala nila na lawyer or agent na mabilis at okay mag-asikaso at alamin nyo na rin kung magkano ang bayad. At syempre kung ano-ano ang mga kailangan nyong kunin at kung need pa rin ba na kumuha ng police clearance or hindi na. Yung lawyer or agent nyo ang makakasagot ng mga tanong nyo kung ano ang mga kailangan nyo. Huwag kayong makinig sa ibang tao kasi lawyer mo naman ang mag-aasikaso at nakakaalam. Kaya lang kung amo mo ang kukuha ng lawyer mo, minsan mahirap din. Minsan kasi dahil may kaibigan silang lawyer or may family lawyer sila, kaya gusto nila na yung lawyer na lang nila ang mag-asikaso ng papel mo. Minsan kasi hindi pala naman niya ganun kaalam kung ano ang diskarte or ano ang mabilis na paraan para sa pag-process ng papel or ng arraigo mo. Tulad na nangyari sa akin, sobrang bagal ng kilos. Halong mag-1 taon ang inabot bago ako nagkapapel. Dahil sa una, natapat na August 12 ang 3 years ko. Nasa bakasyon ng lahat. At December pa inabot bago na ipasa sa delegasyon ng papel ko. Sobrang tagal. Samantalang bago mag-August ay naipasa ko na lahat ng requirements ko.
Kaya I-suggest na kayo ang kumuha ng lawyer nyo o tao na mag-aasikaso ng papel nyo para makapag-direct PM or ma-update nyo ang lawyer nyo kung ano na ang sitwasyon ng papel nyo. Sa akin kasi noon, umasa na lang ako sa sasabihin ng amo ko. Nahihiya akong magtanong. At dumating pa ang point na ako na talaga ang kumuha ng sita para lang mapabilis ang pagkakaroon ko ng resident ID dito sa Spain. Ang kagandahan nga lang doon ay ang amo ko ang nagbayad kung pinagbayad ba sila ng lawyer nila or hindi na. Wala akong ginastos maliban sa tax ko. Kasi may tax ang amo at may tax din tayo na dapat bayaran once na magpaprocess tayo ng papel or resident ID. Kung lawyer ang kukunin nyo para mag-asikaso ng papel nyo, ay nasa 350 to 450 ang babayaran nyo. Not sure nga lang ako kung kasama na dyan ang tax nyo. 2 beses kasi magbabayad ng tax. Una, bago isubmit ang papers nyo sa delegasyon at bago mag-fingerprint sa polisiya. Dapat nabayaran mo na ang iyong tax kasi need ang resibo. Meron din na inaabot ng 700 euro, kasama na dyan lahat. Pero kung agent naman, merong 150 to 200 ang bayad naman sa agent. Basta nakadepende talaga lahat sa kung sinong lawyer or agent na kukunin nyo. Ipapakita ko na sa inyo kung saan kayo kukuha ng passport appointment. Punta kayo sa inyong Facebook account, i-search nyo ang Philippine Embassy in Spain, click nyo lang yan. Ngayon, i-click nyo itong by appointment only at website. Siyempre, i-follow nyo na rin yung Philippine Embassy. Ayan, i-click nyo itong link na to, www.philembassymadrid.com, click nyo lang yan. Tapos, punta tayo dito sa My Appointment. Ayan, i-click natin itong Passport Appointments. Then, i-click natin ito. Basahin nyo na lang yan. Kaya lang, ito na yon. To open the site for the Global Online Appointment System, i-click natin tong this link. Ayan. Ngayon, i-click natin tong schedule an appointment. Then, scroll up natin. I-click natin ito by proceeding with the application. Ngayon, kung mag-isa ka lang naman, ay start individual appointment. Then, fill upan natin to. Ang pipiliin natin dyan ay Europe. Tapos, anong country? Kung nasa Spain kayo, syempre Spain. Then, kung saan? Syempre, kung Spain ka, sa Madrid ka ba o nasa Barcelona? Dito ay Madrid. Then, ayan na, Philippine Embassy. Tapos, i-click na lang natin itong nasa baba. Check natin. Tapos, next na tayo. Pwedeng not now. Tapos, ito yung mga available. Ito, pwede. Ayan, sa February, March 3, 4, 5, 6, and 7 available. Yan. Pwede ka nang mamili dyan. Then, ituloy nyo na lang. Kaya lang, hindi ko na itutuloy kasi hindi naman ako kukuha. Ayan, sana ay nakatulong ang video ito.